ay kinakausap ni ate, ni kuya, pinaalalahanan kayo, huwag kayong mag-iisip na kayo sinusumbatan. Yes. Hindi yan panunumbat, yan ay pagpapaalala. Baka kasi nakakalimot na kayo na kung saan ba at papaano ba nagsimula ang lahat para hindi mabaliwala yung pare-parehas natin pinaghirapan, no? Kung bakit ito na yung sitwasyon natin ngayon. At bye, huwag kang magdaramdam sa akin ha. Diretsahan ko yung sinasabi sa'yo na sumusobra ka na rin kasi minsan. Na patungkol kay Bay Papaya na yung kanyang pagbibiro ay minsan wala na sa lugar. Yes. No? Pagka napapansin ko ikaw nakakalimot, paalalahanan kita. Ipapaalala ko sa'yo. Di ba? Yung mga bagay na napakahirap pero napagtagumpayan natin para manatili kang maayos. Dahil nakikita ko, wala ka na kasi sa ayos. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Ano mga business. Maraming salamat po kay Ma'am May at saka kay Ma'am Anoy. Yan, thank you so much po sa sombrero. From Singapore! Salamat po. Pakiramdam namin nasa Singapore na kami. Yes. So ngayon ganito mga ka-business, may mahalaga tayong pag-uusapan. Kasi pansin-pansin itong mga nakaraan ay merong mga pagkakataon na hindi ninyo napabantayan ang inyong sarili pagdating sa tinatawag na pagbibiro, no? May mga pagkakataon. Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up ng kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Bira! Napanood ko yung vlog ni Papa Dins. Mga ka-business namin minamahal, itong vlog na to ay pagka off-cam, hindi naman ako nagkukulang pagdating sa pagpapaalala sa kanila. Nga lang kasi ay maraming pagkakataon din na nakakalimot itong mga to. So kailangan kong paalalahanan sa pamamagitan din ng vlog. O ibibideo ko ito kasi para katunayan sa mga viewers natin na hindi ako nagpapabaya sa inyo pagdating sa tinatawag na pagpapaalala. No? So ngayon, ganito mga kagwang, makinig kayo mabuti sa akin. Kasi para rin ito sa kapakanan ng kabuuan ng ating pamilya, no? Ng ka-business family. Napanood ko yung vlog ni Papa Dins na ayun nga, magkakasama kayo si Dumulag, ikaw, to. Ikaw, wala ka lagi Ako sa tulog niya. Nagkaano po ako ng mga time yun eh. Nag-beauty rest. Beauty rest? Tulog. Nakatulog po. Namin. Nakatulog pala siya. Bagay. Ngayon, ganito, unahin na kita lakay. Opo. Pagdating sa araw-araw na gawain natin, ay
walang masama yung sa pagpapahinga, pagtulog. Hindi naman masamang gawain yan eh. Tama naman na tayo ay nagpapahinga. Sabi mo nga, nag-beauty rest. Pero dapat malakas din ang pakiramdam mo kung anong nangyari sa paligid. Yes po. Ha? Kung halimbawa katulad niyang ganyan na aalis, hindi na kailangan pa kayo, bawat isa sa inyo, nahahanapin pa ni Kuya, hahagilapin pa isa-isa. Sasama ba kayo? Tara na! Asa na kayo? Dapat wala nang ganun. No? Kung hindi makakasama, dapat alisto ka rin na magpaalam, magsabi din, no? Kuya, pas muna ako kasi mag-edit pa ako, kuya. Ganon, no? Walang masama ron. Mabuti yun na ibig sabihin yung ibang oras ninyo ay gamitin nyo doon sa kapapanabang din na bagay. Katulad ng pag-i-edit. Pwede kayong mag-pass, pati ikaw Bruno, kung halimbawa hindi ka naman libre sa pagkakataon na yon, huwag mong ipipilit yung sarili mo para mag-drive. Pwede ka rin mag-pass, kuya. Papa Dins, pass muna ako tola kasi tapusin ko lang ito yung edit ko. Ganun. Pero hindi mabuti yung halimbawa, aalis na, hahagilapin kayo isa-isa. Dapat yan, antimano, nandyan na kayo, pagka nakagayak ng si Kuya at si ate, nandyan na kayo, at para makapagsabi kayo kaagad kung sasama ba o hindi, hindi yung hinahagila pa. Ha? Opo. Lakay. Opo. No? Obligasyon nyo yun. Obligasyon nyo yun na huwag nyo na kaming paghanapin. Kayo na ang mag-approach kaagad kay Kuya, kay Papa Dins, kay Ate na kung ano yung sitwasyon ninyo. Hindi yung, halimbawa, aalis na, tapos asan si ano? Bakit? Ang daming nagiging tanong, di ba? Ang daming nagiging tanong, bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Na instead na wala na sanang ganon, na nag-aalala pa kami, o hindi kaya bukod sa nag-aalala na pag-iisip pa kami, ano kaya itong tao na ito? Gusto pa kaya kami nito o baka may plano na ito? Na ibig sabihin baka ayaw na. Di ba no? Kasi ang iniiwasan natin dito, yung magkakaroon tayo ng maling akala sa isa't isa. Kasi kayo, na wala sa pagkakataon na hindi nakasama doon sa vlog, baka mamaya isipin din ninyo na, ala, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang ako sinama. Di ba? Magkakaroon pa ng puwang, yung Diablo, para magkaroon tayo ng pagkakabahagi. So, kailangan maging matalino tayo rito. No? Kumbaga, natin yung sarili natin at uulitin ko, walang masama at hindi kami tutol kung halimbawa sino man sa inyo ay merong mahalaga at importanteng dapat asikasuhin at hindi mo na makakasama sa team. No? Hindi kami tutol, tandaan nyo yan ha. At hindi kami tututol. Mabuti nga yun eh. Bakit? Naging tapat. Kesa naman ipipilit mo yung sarili mo, tapos yun pala mayroon kang intindihin personal. Halimbawa, kailangan mo pala mag-edit. Paano ka makapag-edit? Kung halimbawa si Burnok nagda-drive, hindi man namin alam. Kasi magtatampo din yan pagka hindi mo pinag-drive. Mag-iisip din yan, hala, bakit kaya ayaw ako pag-drive ni Kuya? Di ba may mga ganong isipan po yan eh. So, kailangan maging matalas tayo dyan, maaga. No? Bagaman si Burnok, walang pagtatalo. Ako, mga ka-business, huwag lalaki ulo mo ha. Mabuting driver yan, mga ka-business si Burnok. Mahusay, sa madalit salita. Kahit naman kayo, di ba? Yung diskarte niya, yung galawan niya sa pagmamaneho. Parang si Kuya eh. Kaya na ano ko eh, yung pagtansya. Kasi ang pagiging maingat na driver, hindi yan yung dahil sa mabagal ka magpatakbo. Hindi. Kundi nasa timing yan. Kailangan mahusay ka sa timing. Kalimitan sa mga nadidisgrasya yung hindi marunong sa timing ng pagdadrive. Yung bang mabagal, tapos alanganin pa. Yung bang, di ba, hindi malaman kung lulusot o ano, yung nag-aalangan, mali yun eh. Kailangan mahusay ka. At si Burnok, proud ako dyan pagdating sa pagmamaneho.
Huwag lang lalaki ulo mo, pero kailangan mo pa rin mag-ingat, maniguro ha. Kasi ang tamang-tama ng pamilya mo. Yes po. Hindi ka namamasada. Ha? Pamilya mo, kami. Lahat ng nakasakay doon, pamilya mo. Mga mahal mo sa buhay. Kaya iwas ka doon sa pag-init ng ulo. No? Kasi talagang makaka-encounter tayo ng mga sabi mo, kamutin na driver eh. Kahit na anong gawin mong nasa lugar ka, nasa pag-iingat ka, meron talagang biglang wala sa hulog. Magugulat ka. Pagka ganong sitwasyon, kalma. No? Kalma, huwag yung pum. Iwasan yung pagiging mapagpatol. Ha? Pero keep up the good work. Congrats at mahusay kang driver. Bilib ako sa'yo. Ha? Pati si Papa James. Ano yan, ino-observe kasi namin yung mga business. Si Bay Papaya naman sa pagdadrive ay medyo nag-i-improve na rin. Pero hindi pa pwedeng pakawalan, Bay, no? Anong ayaw ko yun? Ay, hindi pwede. Kailangan, pagka sinabi na observe ni Kuya na pwede ka nang sumubok sa highway, huwag kang mangangamba. Kailangan buulog mo ron. Kasi sinabi ko na eh. So, ibig sabihin, natansya ko na yun. Nakita ko na pwede na ito. At tandaan ninyo, sa pagmamaneho, lalo na ikaw, Boy Papaya, ay kasi nagsisimula ka pa lang, si Sto naman ay driver na yan, may karanasan na rin yan. Pero mayroong mga pamamaraan ka ng pagdadrive na kailangan nating i-improve. Oo, i-improve, no? Siguro pagka okay na ang lahat. No? Ngayon ikaw, Bay, tawag na ito, kaya mang nasa proseso ka ng pagsasanay, huwag mong alisin sa isip at saka sa puso mo na ikay nagsasanay pa lang. Huwag kang barurot. Kasi, ano ka? Magaling ka na ba? Paano yung disgrasya? Hindi mo masasabi. Di ba? So, kailangan lagi mong nasa isip mo, hindi ako, nagpa-practice pa lang ako. Yung mga nakikita mong parang nanunukso na, gaganon-ganon lang ka, hayaan mo sila. Kasi sabi ako, sige na, kayo na magaling, basta ako kayo nagpa-practice pa lang ako eh. Diba? Nag-aaral pala. Oo, no? Okay? Si Kuya Damulag naman, so far so good. At, grabe. Sus, okay pa. Lagi kang present. At nung nakaraan, umabsent siya, nagpaalam. Oo. Praise the Lord. Sabi ko, oo. Sa wakas, Kuya Damulag, ang laki ng pinagbago mo talaga, Kuya Damu. Huwag lang sanang mabati. Huwag lang mabati. Mausog. Huwag mausog. Kawayan na po. Hindi kasi tatlusin na naman talaga. Hindi naman talaga ako ng kabataan na eh. Matanda na talaga. So, mga ginagawa ko talaga Nakaraan. Hindi naman lahat. Ibig sabihin yung mga puna sa iyo noon, ni Kuya, ni Ate, at saka ng mga viewers natin na nababasa sa comment section, paalala, o Damo, pagka magpaalam ka naman. Totoo, tama naman kasi yung Kuya. Totoo yun. At saka ang learning kasi, wala naman sa edad yan, Kuya Damo. Huwag mong isipin na, ano ba yan, nakakahiya, ganito na edad ko, yung mga bagay na yan, hindi ko pa napagtanto. Ako nga, dami pa mga bagay na kapos pa rin ako sa kaalaman eh. Di ba? Ibig sabihin, unending kasi ang learning, no, sa buhay ng tao. Hanggat buhay ka rito, meron at meron kang matututunan. Hindi yan matatapos. Walang katapusan yan. Kasi talagang napakaraming bagay dito sa ibabaw ng mundo na hindi pa natin alam. No? Tanggapin natin yung katotohanan. Kaya huwag kang mag-ano sa sarili mo na o sisihin ang sarili mo na ano ba yan, nakakahiya naman. Ganito yung edad ko, totoo pala yung sinasabi ni Kuya, paalala ni Kuya. Magpasalamat ka dapat instead na i-ano mo yung sarili mo. Okay? Kasi kahit anong iisip ko yan na paulit-ulit na iisip ko na, ano ba yan? Kumbaga, wala akong nakita na mali doon sa mga sinasabi mo. Kasi yung mga sinasabi mo talaga lahat para sa akin, sa pamilya mo. Kasi hindi nga ako na ganun, walang payo magulang ko na ganito gawin mo.
ganito yung magulang mo, mahal mo yung magulang mo. Wala akong naranasan na gano'n. Naintindihan ka namin doon kasi ano yan yung upbringing kasi. Yan yung sinasabi ko na dito sa ka-business family, hindi lamang dito material na bagay ang ibinabahagi namin o ika nga isa sa mga biyaya na natatanggap ninyo sa pamamagitan dito sa ka-business family, hindi lang puro material, no? Yes. Kundi pati yung pagkaalam sa tamang paraan ng pagdadala ng buhay at saka pagkaunawa sa mga bagay-bagay, no? At huwag nyong kayo, pagka kayo ay pinakausap ni ate, ni kuya, pinaalalahanan kayo, huwag kayong mag-iisip na kayo sinusumbatan. Yes. Hindi yan panunumbat, yan ay pagpapaalala. Baka kasi nakakalimot na kayo na kung saan ba at papaano ba nagsimula ang lahat para hindi mabaliwala yung pare-parehas nating pinaghirapan, no? Kung bakit ito na yung sitwasyon natin ngayon. Di ba? Paalala ko sa inyo, ang Panginoong Kristo, di ba, sa Mateo 11, ay sinumbatan niya, no? Nagkakaroon lang kasi ng maling interpretasyon doon sa salitang sinumbatan o sinumbat. Pagpapaalala yon na yung mga tao, ginawa niya ng mabuti. Hindi nga lang basta mabuti, himala pa eh. Himala pa eh. Di ba? Kung naalala niyo yung nagpakain siya ng libo-libong mga tao sa pamamagitan ng 2 pirasong tuyo at saka 1 pirasong tinapay na hindi naubos. Di ba? At marami pang naging sobra. Di ba? Gumawa siya ng himala. Pero yung mga tao na yon ay sumunod lang sa kanya dahil sa pakinabang. No? Pero yung kanyang itinuturo, hindi nila sinunod. Kaya sinumbatan sila ng Panginoon Kristo. At pati mga apostol nga, nadamay doon eh. Sabi nga ng Panginoon Kristo, ibig nyo na rin bang magsilayo sa akin? Mabigat ba ang pananalita kong ito at ibig nyo na rin bang magsilayo sa akin? O, di ba? Pero yung mga totoo na sa Panginoong Kristo, nanatili sa Kanya. Hindi siya iniwan. Kasi nga, naunawaan nila na yung sinasabi ng Panginoon Kristo ay totoo lahat. Bagaman masakit, sa gamot kasi, pag pinainom ka ng gamot, minsan masama ang lasa ng gamot eh. Di ba? Hindi mo magugustuhan yung lasa ng gamot. Pero mapapagaling ka niyan. Pagka yan, tinanggap mo. Di ba? Tinanggap mo. Tinake mo. Di ba? In-accept mo. Mapapabuti. At mapapagaling ka sa iyong karamdaman. Ganon din yun. Pagpapaalala yun eh. Pagpapaalala yun. Halimbawa, ikaw ba'y papaya? Ano bang kalagayan mo dati? Hirap. O, di ba? Kumpara sa ngayon. So, yun yung mga bagay na dapat natin ingatan i-treasure. Kasi hindi biro yung pinagdaanan mo bilang isang bay papaya at saka bilang kuya ka-business. Parehas nating pinaghirapan yun. Kung bakit meron tayong ganitong relasyon. Di ba? Iningatan natin parehas. Ngayon, pagka halimbawa ako nakakalimot, di ba? Papaalalahanan mo ko. Ngayon ako rin, pagka napapansin ko ikaw nakakalimot, paalalahanan kita. Ipapaalala ko sa'yo. Di ba? Yung mga bagay na napakahirap pero napagtagumpayan natin para manatili kang maayos. Dahil nakikita ko, wala ka na kasi sa ayos. Di ba? Huwag mong isipin, sinusumbatan ka ni kuya. Hindi panunumbat yun. Yun ay magpapaalala sa iyo. Ngayon, kung iisipin mong ikay sinusumbatan, unang-una, mali. Pangalawa, hindi ka mapapabuti. Pangatlo, lalayo ang loob mo sa akin. Di ba? At babaliwalain mo lahat kung paano tayo nagsimula.
Tama, mali. Tama yan. Di ba? Kaya merong mga pangyayari na baliwala lahat. Kasi inisip nila sinumbatan sila eh. Pinaalalahanan ka lang. Oh, tika muna. Baka mamaya nakakalimot ka na. Ito yung pinagsimulan natin. Huwag masayang. Di ba? Ganun yun. Bay? Yes, yeah. Huwag kang maging maramdamin. Lahat kayo, huwag kayong maging maramdamin. Kaya nga pangunahin sa misyon ni Kuya Ka-Business ninyo dito sa Ka-Business Family, lahat ng kagwang, anong tinitraining ni Kuya? Pangunahin. Maging balat si Kuya. Huwag maging balat sibuyas. Kasi hindi po pwede rito na hindi kayo pagsasabihan. Nice. Di ba? Pagka hindi ko kayo pinagsabihan, hindi totoong kayo'y mahal at pinagmamalasakit ko. Kalokohan yun. Dahil bahagi talaga ng pagmamahal at pagmamalasakit ng isang magulang sa kanilang mga anak ang disiplina, pagpapaalala, pagsasabihan, sinisirmunan, di ba? Kahit ang Panginoon sa Kristo eh. Di ba? Talagang yan ang pinakadakilang halimbawa, higit sa lahat. No? Sabi nga, ang sino mang magulang na nagpipigil ng pamalo para sa kanyang anak ay hindi niya tunay na mahal ang kanyang anak. Hindi niya totoong mahal. Biblikal yan. No? Pero, merong limitasyon din ang Biblia doon. Ibig sabihin, ay huwag mo nang paluin yung anak mo na magkabali-bali na yung buto niya, hindi kayo mapinsala na yung katawan. So yun, tuloy tayo mga business. Pasensya, nagpalit lang ng battery. So ayun na, sana nga ba ako natigil? Sa'yo? Kay Kuya Damo. Ayun, basta yung Kuya Damo, sabi ko nga sa iyo ay napakalaki ng improvement, no? At kay Bay Papaya naman ay ayun, no? Yung patungkol doon sa pagpapaalala, hindi yung panunumbat, ha? Yun ay pagpapaalala, no? Parang tatay, nanay, di ba? Di ba? Pag sinabihan ka ba ng nanay at tatay mo na, o ikaw ha, umayos ka ha, hindi na mabuti ang ginagawa mo. Alalahanin mo noon, no? Di ba? Ganon, no? Di ba? Madalas nating marinig sa mga magulang natin. Alalahanin mo noon, di ba? Hindi ka ganyan. O baka masayang ang lahat ng yan dahil dyan sa iyong gawi ngayon. O, di ba? Hindi yung panunumbat. Pagpapaalala yun. Ngayon, pag halimbawa negatibo yung pagtanggap mo sa ganoon, yung puso mo magre-rebelde. Di ba? Yes po. Lalayo ka, may times na, alam mo, ewan ko kung sino nakaka-relate, naglalayas, pag napagsasabihan ng magulang, Ako yan. mali, di ba? Mali. Mali. Dapat yun, baguhin mo yung sarili mo kasi call up yun eh. Ibig sabihin, pagpapaalala sa iyo na meron kang something na dapat baguhin sa sarili mo. Yun yun. Okay ba yun, Bay? Alright, yeah. So ito sa panghuli, mga ka-business, gusto kong bigyan ng pansin to. Salamat sa inyong mga komento ha, bilang paalala. Yan, ganyan dapat. Yes. Oo, salamat ng marami sa inyong mga komento at pagpapaalala. Yes po. Yes po. No? Na, patungkol kay Bay Papaya na yung kanyang pagbibiro ay minsan wala na sa lugar. Yes. No? Lalo na pagkadating kay Kuya Damulag. No? Kasi si Kuya Damulag, siya yung pinaka dapat natin bigyan ng paggalang pagdating sa nakakatanda sa atin eh. Di ba? Ako, nagbibiro ako kay Kuya Damulag, nakikita niyo naman yan eh. Pero pinipili ko yung mga pananalita at saka biro na ginagamit ko para kay Kuya Damulag. No? So, yun lang naman, Bay. Alam ko naman, maintindihan mo yan. Di ka ba nagtatampo? Hindi ah. Ha? Sa tagal-tagal ko, ngayon pa ako magtampo. Tinatanggap mo ba yung Yes, sinasabi ko na... Kasi paano yan eh, payong magulang yan. Kasi para sa ikabubuti Yes. mo rin yun. Saka, pasensya na kayo mukha, kung minsan wala na rin sa ayos yung pagbibiro. Oo, okay lang yun. Ako minsan gusto kong magalit. At siyempre, alam na naman na medyo talagang kontrolado ko rin yung sarili ko. Na siyempre, natitig rin ako. Dahil tao din ako minsan. Naisip ko na, ano ba ito, biro ba ito? Totoo na. Kasi
nasa larangan tayo ng serbisya, maraming hindi nakakaintindi dun sa mga biro. Kumbaga, sa akin naman na ang una-unang naisip ko kaagad, siyempre, ikasisira ni Kuya. Na doon sa kumbaga ba, nag-away tayong dalawa, sino naman titirahin. Ngayon, ang iniisip ko lang, siyempre, mahal ko yan kapatid ko yan Ang sa akin, kahit anong sasabihin niya, na ganito, ganon, alam ko na sa damdamin ko yun na hindi niya rin sasabihin yun kung talagang alam niya na masaktan ako. Sa akin kasi sanay na ako sa ganon Okay, andun na tayo. Oo nga, sanay na kayo sa bawat isa. Walang pagtatalo. Pero hindi pa rin natin kailangan alisin yung tinatawag na respeto. No? Kailangan pa rin nating igalang, respeto ang bawat isa sa atin. Kailangan pa rin magkaroon ng limitasyon. No? Anumang bagay na sobra, no, ay hindi nagdudulot ng mabuti. Tandaan nyo yan. Ha? So, ibig ko sabihin, yaya mo si Geda Mulag ay nagsalita na rin at yun nga, inamin niya na nasasaktan din siya. Kanya lang, alang-alang sa pagiging magkapatid ninyong kagwang at sabi niya nga, sinasaalang-alang niya yung reputasyon ni Kuya Ka-Business na pagkalibaw nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, nagpadala siya doon sa kanyang naramdaman, napikon siya. Siyempre, ang resulta nun ay magkakaroon kayo ng pag-aaway, no? At pagka nangyari yun, tama rin naman si Geda Mulag na siyempre bilang nangunguna, sa akin na naman ang pukol, bagsak ng sisi. Na ka-business, hindi mo na monitor kasi yung mga kasama mo, maaaring ganun, no? Yun, so, eto, napakagandang pagkakataon nito na nagkaroon tayo ng ganitong pag-uusap. Na, ayun ba, salamat sa iyo at bukas ang iyong isipan, bukas ang iyong damdamin, natanggapin yung iyong mali at nakakalimot sa mga pagkakataon. No? Salamat na marami siya at malawak ang pangunawa mo. At napansin ko kanina na parang nangingilid yung luha sa iyong mga mata. Kilala kita Kilala kita Papaya. Wala kang maililihim kay Kuya Ka-Business. Alam ko ang likaw ng bituka mo. Alam ko ang bawat sanga ng ugat mo. Nang ibig ko pong sabihin mga ka-business, sa haba ng pinagsamahan namin ni Bay Papaya, alam ko kung ano yung nasa puso niya at naiisip niya sa pagkakataong ito. At ako ay naniniwala na, ayun, bumaon sa puso niya yung aking paalala. No? Si Kuya Damo ay nakakatanda na kapatid niya yan. No? Ibigay natin yon. Ibigay natin sa kanya yon na pagdating sa walang masama sa pagbibiro diba? Walang masama kasi pangit naman yung para tayong mga riyan na walang biruan. Pero gamitin natin yung mga pananalita na aangkop, no? Ibig sabihin hindi makakaapak sa kanyang pagkatao na personal, no? Halimbawa yung for example lang, no, kasi madalas mong gamitin sa pagbibiro yung salitang pangit, no? Lahat naman tayo ay merong kapintasan, no, bay? At pero wag natin kalimutan na lahat tayo hindi perpekto, no? Yun nga, lahat tayo may kapintasan dahil nga sa hindi naman tayo perpekto lahat sa anumang mga bagay-bagay. Yung siguro, ayun nga, marami akong nababasang komento na ka-business, pagsabihan mo naman si Bay Papaya, salamat sa inyo sa inyong paalala mga ka-business at ayun. Malaking tulong po yan sa samahan namin, sa pamilya namin, sa ka-business family, na mas lalong maingatan at lalo pang mapaunlad, mapalago yung aming pagsasamahan bilang isang pamilya, no? At Bay, huwag kang magdaramdam sa akin Diretsahan ko yung sinasabi sa iyo na sumusobra ka na rin kasi minsan. Paalala ko lang sa iyo, huwag kang magtatampo kay Kuya. Malabo yun. Malabo yung magtatampo. Kasi, gaya ng aking binanggit sa inyo sa mga nakaraan, alam niyo kung gaano ko kayo pinahalagahan. Alam niyo kung gaano ko kayo minamahal. At alam niyo kung gaano ko inaasam na bawat isa sa inyo ay umunlad. No? Hindi lamang sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa pagkaunawa sa mga bagay-bagay, sa pagdadala ng
tamang paraan ng pamumuhay. No? Yan ang higit sa lahat. Kasi yung material lang yan. Material lang yan. Hindi yan ang totoong kayamanan. At hindi yan ang totoong nagbibigay ng kadakilaan sa tao. No? Higit sa lahat, sa paningin ng Panginoon, kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung paano yung iyong pagdadala sa buhay, yung pagkatao, no? Sana huwag kang magdaramdam, ha? At kay Pedro mo, yun, mag-usap kayong dalawa. Para alright na kayo. Alam mo, pasensya na rin minsan na kasi wala na rin sa hulog yung pagbibiro. Ang sa akin naman ba sa akin walang problema. Ang nakakapanood kasi sa atin, yun ang... Yan nga, Si Kuya kasi ang kawawa. Kasi sa akin kasi kaya naman, yung pagbibiro ko parang wala na akong sinasanghalan na may nanonood ka sa atin. Nawawala sa ano ba, sa isip ko na, uy, nasa social media pala tayo. Hindi yun. Mayroon lang akong ipupunto riyan. It's either nasa social media o wala sa social media, dapat Kristiyano ka pa rin. No? Opo. Kumbaga, online or hindi online, dapat manatiling Christian tayo, no? Yung ating gawi, no? Yung nawala At yung ano kasi, yung pagpapaalala dahil sa ikaw ay nakakalimot, halimbawa, no? Ay minsan nagdudulot talaga ng kirot ng damdamin yan eh. Pagka nasisita ka, pagka nasisita ang bawat isa sa atin, ang unang impresyon niyan, yung puso natin, magkakaroon ng kirot. No? Pero kailangan mong pagganahin ang utak mo para kontrolin ang puso mo. Diba? Kaya nga sabi ng marami, kaya nga ang utak ay nasa taas ng puso eh. Kasi totoo naman na ang nagpapagana sa bawat himay-may ng parte ng katawan natin ay ang utak. No? Ngayon, yung puso natin, pwede mong kontrolin yan na para baguhin yung kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pag-iisip ng matuwid at tama. Diba? Pwede mong sabihan ng puso mo, oh, mali yung iyong nararamdaman, hindi dapat ganyan, dapat positibo. No? Tanggapin ng maluwag sa dibdib at baguhin ang sarili, i-improve. No? Ganon. Okay? Okay, correct yan. Basta mahal na mahal ko kayo ha, mga kagwang. Ilan na lang kayo. Wala ngayon dito si Bugnoy at si Bong wala, si Bugi wala. At may kanya-kanyang mga pinagkakabisihan. Ang importante naman kasi rito ay ito, subay papaya rin. Kayo, ang saklaw na madalas kasi magkakasama rin. No? Ang mahalaga dito, ayan, kausap ko na kayo. So ayan, may gusto kayong sabihin sa viewer natin, bye! Tsaka mga business, hingi rin ako ng pasensya sa inyo, mga business. Sana patuloy nyo pa rin kami suportahan, mga business. Yan lang at saka salamat ng napakarami sa inyo. Tsaka tingnan din kaya. Ito mo. Ayan na ako mga business. Sa akin naman po kasi, humingi dito ako ng pag-unawa sa inyo. At sana, sa akin naman kasi, yung mga sinasabi ni Levi, talagang nasasaktan din ako. Kaso lang siyempre, dahil kapatid dito, mahal ko po siya. Lahat positibo yung tinatanggap na yun ay biro lang, hindi totoo yun. Kaso lang, dahil po nasasaktan kayo doon sa mga nangyayari sa mga sinasabi ni Levi. Pasensya na po kayo mga ka-business kasi naghingi naman kami na ano eh. Oh, kiss na. Kiss! Labas na yung dila. Nandito ba eh? Ayan, tapos kayong dalawa naman, kasi kayong dalawa magkasama rito sa loob ng ka-business house, lalo nyo paigtingin, no? Paunlarin ang inyong mabuti at magandang samahan. Lagi kayong mag-iisip ng mga bagay, paano kaya lalong mapalapit ang loob sa akin ni Burnok, at ikaw naman Burnok, paano kaya lalong mapalapit sa akin ang loob ni Kuya Istong, no? Ganon. Huwag kayong mag-iisip ng mga bagay na negatibo na ibig sabihin, bayaan mo siya. Ganon. Kailangan andun yung pagmamalasakit sa bawat isa. At Lakay, no? Nabanggit ko naman na kanina, yung
Nga pala, isa pa yung patungkol dun sa pag-upload mo, keep up the good work, tuloy-tuloy mo yung sipag. Thank you. Basta paalala ko lang sa'yo, maiging maingat, Apo. no? Kasi baka mamaya mag-backfire eh. Apo. At ikaw ang mahirapan kasi alam ko yung sitwasyon mo. May dagdag ko lang Mm-mm. napakalaking talaga to. Kumbaga wake up call ulit sa akin kasi di ba nakapag-usap na tayo ng may unang vlog na dalawa lang tayo patungkol nga sa akin. Ngayon sa ganitong pag-uusap ulit napakalaking bagay po na naman na nabuksan yung aking kamalayan patungkol ngayon na minsan nagkakaroon ako ng konting pagkukulang kaya maraming salamat ka na naman yung kamalayan ko. Kaya ang mga ka-business ang sarap yung ganito eh. Yung sinasabi niya na yung sinasabi ni Kuya na patungkol sa mga nagiging problema dito sa kapwa ng ka-business family kasi talagang napakalaking tulong at may nabubuksan yung aming mga isipan patungkol sa ganung bagay. Kaya thank you ya. Oo, At inano mo na naman yung damdamin namin lahat hindi lang para sa akin. Kumbaga ano yan eh, sabi nga, ina-advise nga sa atin ng mga ka-business na dapat magkaroon tayo ng ganito mga pag-uusap. Yes. Hindi man ganun kadalas pero dapat huwag mawawala. Yes. No? Dapat meron at meron talaga. So yun, mga ka-business namin minamahal. Si Burnok naman ay so far, so good. Mga ka-business, ano na siya, napapansin ko rin po, update na rin po ito patungkol kay Burnok. Simula nung nandito sila sa ka-business house, yung pagsasama nilang mag-asawa ni si Ding, nakikita rin namin yung improvements, hindi na ganun kainitin ang ulo niya kay si Ding. At ayun po, on and off cam kami ni ate ka-business nila, ay hindi kami nagsasawa na lagi silang paalalahanan. At ano po yan, impronto, no? Kapag ka nakita namin sa pagkakataon na yun na may dapat unahin, ipaalala kay Burnok o kay Siding, ay ginagawa po namin yung aming bahagi sa dahilang yun nga, gusto namin na pagdating ng araw, maayos hindi lamang yung kalagayang pinansyal, kundi sa lahat ng aspeto, pinakahigit sa lahat yung pananampalataya, yung pagkakilala sa ating mahal na Panginoon, no, pagtanaw ng utang na loob sa Kanya, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin ay kailanman hindi niya tayo pinababayaan. No? Yan, panghuli, mga ka-business, ay alisin ninyo sa inyong isipan bilang mga magulang din, no? At pasintabi ha sa mga nanay, sa mga lola, mga lolo, mga tatay na ahead sa akin. At syempre mas malawak ang inyong mga karanasan at kamalayan, no? Patungkol dito sa aking sinasabi na tamang paraan ng pagdadala ng buhay. Pasintabi sa inyo, hindi ko po layunin na saklawan o hindi kaya ay ina-underestimate ko po kayo ha, hindi po, saludo po ako sa inyo. Ang ganang sa akin ay patungkol lamang dito sa aking nasasakupan. Yes. Ano po, at kung meron po kayong nais na iparating o ika nga ay i-advise sa akin, malaya po kayo na ilagay dyan sa comment section para mas lalo pa nating mapaunlad at mapalago yung samahan, pagmamahalan sa kabuuan ng ka-business family. Yun, God bless sa ating lahat mga ka-business. Meron pa ba? Kuya, kaya salamat po mga business sa inyong lahat sa suporta. Dahil nandyan din po kayo para palalahanan po ang bawat isa sa amin, sa bawat channel namin. Nandyan kayo para paalalahanan na kami sa mga napupunan yung pagkakamali namin. At nagiging katuwang-katuwang din kayo na magpaalala ni Kuya Ka-Business. Si Kuya Ka-Business po ay patuloy din po nagpapaalala. Yun. Thank you so much po sa inyo lahat mga ka-business. At saka muli po, yun, bago natin tapusin ito, doon sa mga nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita namin na nandiyan ay manatili po na ang pagtuturing nyo dito sa aking mga kagwang ay mga anak nyo rin, no? Na parang kayo ang mga magulang din nila o hindi kaya parang kayo yung nasa posisyon namin. Para ano man ang mapanood, makita ninyo sa aming mga video ay
kung ilalagay kasi ninyo yung sarili ninyo bilang magulang, ay wala kayong kukonsintihing mga anak pagka nakikita nyo nagkakamali. Yes. No? Kundi buong puso ninyong tutulungan, paalalahanan na hindi mabuti kailanman ang pagre-rebelde. Yes. No? Opo. Hindi mabuti yan. Kasi minsan tanggapin natin ang totoo, nagagamit ng diablo yan. Nagagamit ng diablo yan. Pagka nag-rebelde ka, maaaring paunlarin ka sa mga material na bagay, no? Pero at the end of the day, sa kadulog-duluhan nun, andun pa rin ang katotohanan na mali yung iyong ginawa. Yes. Di ba? At sisingilin ka pa rin ng Panginoon Diyos pagka hindi ka nakabalikwas. Right? No? So yun, God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Bira. Balat. Tira ba na? I love you. Love you. Hug! Love you yan. Bawa nagkikita sino ba yun? Malito kayo! Basabay! Kanino kiligili yun? Sa'yo? Basta! Hindi, nung uminom ako. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan,